Good morning! Good morning! Palapakan natin ang Panginoon. Kumusta ang nakalipas na linggo? Pinagpala bang bawat isa? Yan ang mga anak ng Diyos. Talagang sa araw-araw ay pinagpapala. Amen. Kaya hindi tayo namumroblema, di ba? Dahil may Panginoon na siyang gabay sa buhay ng bawat isa. Ang passage natin ngayon, doon sa ating topic na hindi nyo ngayon nakikita. Ito'y sorpresa pa. Noong nakaraan, ang ating tema ay tungkol sa compassion for in action. So, hindi lang yung nasa feeling nyo lang yung compassion, kundi kailangan in application. Ganon. So, nagamit ba natin yan? Yes! Aba, talaga naman. Baka naman may makita ko dyan. Puro kompas lang ha. Compassion. So, babasahin ko sa inyo yung tema na nakalagay doon sa ating topic, sa tema ng ating sa buwang ito ay walang iba kundi ang the Christian home. Biro mo yan ha. Tayo mga Kristiyano, dapat ang tahanan natin ay nakikitang Kristiyano talaga. Amen. Kristiyano nga ba? Amen. Praise God. Mamaya mag-check ako ha. Yes. Basahin ko yung Psalm 127, pero hindi ako dito concentrate. Kasi verse 1 lang ang binasa ko dyan, pero lahat babasahin ko sa Tagalog. I-stay mo lang dyan sa verse 1 na yan. Pero babasahin ko sa inyo sa Tagalog. Andiyan na ba kayo? Yes. Sa inyong upuan? Pero wala pa sa Biblia? So sige, ito. Maliban nga na si Yahweh ang nagtatag nitong bahay, ang ginawa ng nagtayo ay wala ring kabuluhan. Maliban nga na si Yahweh ang sa lungsod ay gumabay, ang pagmamasid ng bantay ay wala ring saysay. Hindi dapat pakahirap magpagal sa hanap buhay. Maaga pa kung bumangon, gabing-gabi kung humimlay. Pagkat pinagpapahinga ni Yahweh ang kanyang mahal. Ang ganda no? Kung ikaw yung maaga pa, tapos gabi ka nang matulog, hindi ka mahal ni Yahweh. Sabi dito lang ha, huwag niyo akong sisihin ha. Sa passage ng 127 yan. Tapos sa verse 3, kaloob nga ni Yahweh itong ating mga anak. Praise God. Asan yung mga anak nyo? Kaloob ni Yahweh yan. Ang ganitong mga supling, pagbabalang mayroong galak. Nagagalak ba kayo sa mga supling nyo ngayon? Unang lumabas na, mukhang di na humingiti yung mukha nyo. Ang lalaking mga anak sa panahong kabataan, ang katulad ay palaso sa kamay ng isang kawal. So mas maganda pala yung lalaki, pero yung iba puro babae ang gusto. Pero yung lalaki parang palaso sa kamay ng kawal. Mapalad ang isang taong mapalasong tulad yan. Pinagpapala pala siya. Hindi siya malulupig at malayo sa kahihiyan kung sila man ng kalaban ay magtagpo sa hukuman. So pinagpala ni Yahweh yung may anak na lalaki, katulad ng isang palaso sa kamay ng kawal. At hindi siya mapapahiya sa oras na magtagpo sila ng kaaway niya sa hukuman. So pinagpapala. Pero kung makikita niyo sa verse 1, pag wala doon ang Panginoon, wala lahat. Walang selfie lahat yun. Agree pa kayo? Praise God. Kaya umpisahan nyo na laging ang sentro ng buhay at tahanan, walang iba kung hindi ang Panginoon. Amen ba? Palakpakan natin ang Panginoon.
So tayo pong lahat ay manalangin muna. Purihin ka, Panginoon, sa pagkabasa ng iyong mga salita. Tunay, tapat ka sa iyong pangako. At alam namin, yung mga nabanggit sa verse 1 ng aming nabasa ay tunay, ikaw lang talaga ang pag-asa ng lahat. Wala nang iba. Kaya salamat at ikaw ay naririto sa puso ng mga mananampalataya sa iyo. At ang paggabay mo ay naroon lagi. Ayaw mo silang mapahamak. Ayaw mo kaming mapahamak. At itinuturo mo sa amin ang mga tamang landasin sa aming buhay sa araw-araw. At sa mga oras na ito, patuloy namin inaangkin, hinihiling ang iyong presensya. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu na siyang magbukas sa aming mga puso, sa aming pangunawa, na lalo pa naming maintindihan ang mga salita mo na siyang nagpapatatag, nagpapalakas ng aming buhay. Buhay spiritual na itong buhay na ito ay hahantong sa buhay na walang hanggan. Kaya Lord, salamat sa iyong presensya ngayong umaga. Samahan mo kami at ang hayaan mo na ang focus namin, ang diwa namin ay nasa sa iyo lamang upang maranasan, maramdaman namin ang iyong kalayaan sa aming mga buhay. Salamat, inaangkin namin ang katagumpayan nito, binabalik ang kapurihan sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Praise God! So, Christian home. Sabi doon sa una, unless the Lord builds the house, those who build it labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the watchman stays awake in vain. So, ibig sabihin, magbantay man ang mga bantay sa buong syudad, kahit na mayroon ka pang sensor. Kasi ngayon, medyo modern na, ito luma eh. Ang bantay nito noon, may tower pa nakatingin ng ganyan. Ngayon, di na yan. May mga GPS na tayo, may mga tinatawag na sensor ng missile pagparating. Pero oras na walang Panginoon dyan, pwede yan mag-failure. Failure yan. Naalala ko noon, sabi nung isa kong kasama na computer engineer, nakikipagtalo sa akin dahil yung daw ATM at saka yung computer na yan, error-free. Sabi ko, huwag mo akong kwentuhan, hindi ako maniniwala. Kasi gumagawa din ako niyan. Eh, nung nagkataon, nangyari sa kanya, error-free ba? Free ang error gumawa sa'yo. So, ganoon. So, how do we build a Christ-centered home? Paano ba tayo makakagawa? Tayo na yun eh. We are the responsible to build a Christ-centered home. Maganda nag-request nito. Di ba request ito? So, kung nasaan ka man ngayon dyan, salamat kasi napakaganda ng topic na ito. So, di ako mag-concentrate sa 127 Psalm. Dito ako mag-concentrate sa mga verses ng Bible. So, napakaganda. How do we build a Christ-centered home? As followers of Christ, we strive to create a home environment that reflects His love, values, and teaching. Napakahirap, di ba? Wala sa atin yung mga katuruan na nasa Biblia. Hindi tayo nagtuturo sa ating mga kasama sa bahay. At napakahirap ng ganun. A Christ-centered home is a place where faith is woven in the daily life and every member feels loved, supported, and encouraged to grow in their relationship with God. So, ibig sabihin, sa loob ng sambahayan ay kailangan ang encouragement, ang pag-ibig sa isa't isa, at ang pagkakaunawaan, nagsusuportahan,
ay naroon sa isang tahanan. Payag ba kayo dyan? Amen. Kasi kapag hindi napapractice ito, pagdating mo sa ibang lugar, ganun ka rin. Tama po ba? So what you ever practice at home, paglabas mo ng bahay mo, makikita ang aura ng Panginoon sa iyo. Amen po ba? So kung hindi po tayo nagpa-practice, umpisahan na natin mamaya. Okay lang ba? Para pagkita natin ulit sa susunod, nakangiti na kayo lagi. Kasi napapractice nyo yung love of God sa loob ng tahanan at nagkakasundo-sundo kayo. So how do we build a Christ-centered home? Una, by prioritizing a deeper relationship with God for each family member. Prioritizing, pinaprioritize, deeper, malalim na relasyon with God for each family member. Dapat ang relasyon nyo sa isa't isa nandoon na mamagitan ang Panginoon. So pag naroon ang Panginoon sa bawat isa sa atin o sa inyo, sa tahanan, may problema ba? Wala. Wala. May away ba? Mukhang tahimik doon sa may away. Ibig sabihin, God, ang love ng Panginoon na nakikita. Sa point A, we need to cultivate a deeper relationship with God within our families. Verse 37, chapter 22 ng Matthew. And he said to him, "You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind." Anong ibig sabihin nito? Base individual, person should love first God. Remember, hindi tayo marunong magmahal kung wala ang pagmamahal ng Diyos sa atin. John 3:16, kabisado nyo yan. For God. Ganon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Binigay niya ang bugtong na anak. At siya, nakita natin ang sacrifices ng ating Panginoong Jesus sa cross ng Kalbaryo. Iyan ang demonstration ng love ng Panginoon. Now, binabalik lang natin sa Kanya. Kaya initially, you exercise your love to God within your family. Para ngayon, magkaroon ng application. Sabi ko nga kanina sa inyo, yung love ng Panginoon sa atin, sa inyo, sa ating lahat. So sabi dun sa verse 39, and a second is like, you shall love your neighbor as yourself. On these two commandments depend all the law and the prophets. So, sa 38, this is the great and the first commandment, and 39, at ang pangalawa, you shall love your neighbor. Nakita nyo? Starting from your own family. Practice the love of God. Focus your love to God. Nai-exercise ka. Paglabas mo ng tahanan, sabi ng 39, you shall love your neighbor as yourself. So nagre-reflect ka doon sa karatig bahay mo o sa lahat na napupuntahan nyo, dala-dala nyo ang pag-ibig ng Panginoon. Tanungin ko kayo, pag pumapasyal kayo, may Bible study, pag-ibig pa ba ng Panginoon ang pinag-uusapan nyo? O ano? Mga leaders, mga teachers, anong nadadala natin? Huwag niyong hilihim yan, alam ko yan. Pero, nakikita po natin dito, anong kailangan? Exercise love first in our family. Then later on, it will extend out of your family
And then, nagkakaroon ng influence to the surroundings, to another family, and then, it will build us together, lalo pa tayong pare-pareho magbibenepisyo ng love of God. So, ang pinaka-starting point dito sa building family, creating Christian home, is prioritizing deeper relationship with God. Yan po ang kailangan. Sa point D, we need to agree on goals and expectations centered on Christ within our families. Sabi ng Amos, do two walk together unless they have agreed to meet. Ngayon, papasukin natin to. Ang family ba nung binibuild, di ba ang lalaki at babae ay may agreement? Meron wala? Meron. Oh, hindi ba kayo lalakad ng parehas? Sabi dito, imposibleng lumakad yung dalawa na yan kung wala silang agreement sa isa't isa. Lalo na pag mahirap ang susuungin mong buhay. Mahirapan ka, hindi magkakaroon ng hiwalayan. Dahil may agreement kayo, tuloy lang mga kapatid. Dahil napakaganda ng plano ng Diyos. Ang pinagsama ng Diyos ay hindi pwedeng paghiwalayin ng tao. Kaya yung naghihiwalay, hinihiwalay niya ang sarili niya doon. Okay lang yun kasi hindi pa naman natin alam. Mayroon naman mga exception to the rules yan. Baka mamaya sabihin ko si pastor. Ayan na naman. Dito kasi, ay hindi natin pwedeng maiwasan yan. Kung ang building your family ngayon ay maganda naman, di praise God. You accomplish doon sa plano ng Diyos. So pangalawa, ang second point ko, by raising each family member to be like Christ. So, napakaganda na ang ating mga anak ay pinapalaki natin ng like Christ behavior. Alam natin na hindi naman tayo magiging tulad ni Kristo kasi si Jesus Christ ay Lord. Tayo ay hindi. But sabi ni Paul, we have the mind of Christ. We have to imitate Christ. So hindi natin kaya yan. Kasi hindi naman tayo pwedeng magpapako sa krus. Hindi naman pwedeng lumusot tayo na may nagmi-meeting, sarado lahat, andun ka na sa gitna. Si Christ lang ang marunong doon at nakakagawa noon. Hindi ka naman pwede pag nag-pray, maraming tinapay na bababa. Si Christ lang ang mayroon noon. Pero sa atin, kung paano siya makitungo, makisalamuha doon sa mga tao, nagkakaroon ng kapalagayan. Mas may nahahatak pa siya, naaakit pa siya. Bakit? Dala-dala niya yung utos ng Ama. So, ganun tayo. Kung we are claiming that we are Christians, ibig sabihin, dala-dala natin ang aral ni Kristo. So, kung hindi natin dala-dala, magkakaroon ng problema. Lagi kong sinasabi nun sa mga kasama ko sa labas, sa abroad, hirap sa atin. Pag Friday kasi ang Sunday doon, tayo po ay nasa kay Kristo, parang di-switch ba? Pagkalabas ng church, naka-off na si Kristo. Tayo naman ngayon ang una, kaya pag nasa church ka, Kristo, ay pagdating ng hapon doon sa Oman nung araw, ay sa Sheraton, may disco. Pag morning, Kristo. Pag evening, disco. Pag muntik ng masagaasaan, Diyos ko. Ayun, yung mga ganon. Pero hindi natin dala-dala. Kaya, dito sa ating passage, by raising each family member to be like Christ. Anong verse natin dito? Point A, we need to demonstrate love, acceptance, and forgiveness towards one another within our families.
Demonstrate. Practice nyo. Di ba yung turo sa T40? Pagkatapos na ikaw nag-aaral, ituturo mo rin. O yun, ganon. In-establish nyo kaninang love. Laging ang foundation natin is the love of God in our family. Sabi ng verse 4 ng 1 Corinthians chapter 13, love is patient and kind. Nakikita ba yun sa atin? O hindi na. Love does not envy or boast. Pag nakabili si Mr. ng maganda, nagsisilos naman yung isa. Pero sabi dito, huwag ka mainggit. O huwag ka magmayabang. It is not arrogant, pride, or rude. It does not insist on its own way. So dapat nag-uusap lagi. Alam nyo, pag wala yung samaan ng loob, wala yung nagagalit, dabog, o ano pa, lahat na banggitin natin. Total tayo lang naman na nandoon. Hindi naman namin alam yan eh. Doon lang, kayo-kayo lang yun. Kaya dito, tinuturo sa atin kung paano mo ma-erase up ang mga anak. Para sa darating na panahon, ay hindi din sila problema ng komunidad o ng gobyerno. Kaya dito nag-start ang development, ang training sa family. Ang foundation natin is love from God. At sabi nga dito ulit sa ating pangalawa, by raising each family member to be like Christ, kailangan we need to demonstrate love, acceptance, and forgiveness towards one another within our families. At sabi ng Corinthians, dapat we have to love, and we have to be patient and kind. Ano pa? We don't need to insist on its own way or our own way. It is not irritable or resentful. It does not rejoice at wrongdoing. Huwag mong tatawanan kung siya ay nagkamali. Kung sanay na sa'yo, okay lang. Pag hindi, baka mapatukan pa ganyan. So, but rejoices in the truth. Yun, kaya nga may papuri sa mga kabataan. Di ba yung mga maliit pang baby nyo na anak, pag kagawa ng mabuti, palakpakan. Kaso, ang sanlibutan na practice, pag malakas na magmura, ang galing niya. Di ba ganon? Malutong na eh. Tuwang-tuwa pa. Napalakpak pa eh. So, makita, tayo naman lahat, ang tagal niya malis sa atin kasi ang development natin nung araw hanggang sa lumaki tayo, ganon. Walang ganito. Walang raising each family member to be like Christ. Wala. Ang nakikita lang natin, kung ano ang nakikita natin sa paligid. Kaya pag nandoon ka sa lugar ng magugulong lugar, makikita mo katulad ka rin nila. Kaya pagpasok mo dito sa training sa Panginoon, nahihirapan ka na mabago. Pero tiyaga-tiyaga lang kapatid. Darating yan, mababago ka rin. Kaya gano'n na lang. Ako pag nakikita ko, gawin mo lang. Kasi mababago ka rin. Pag nabago ka na ng lubusan, makikita mo, napakaganda pala ng buhay na nasa Panginoon. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi, we need to encourage honest, respectful communication, building trust and understanding as modeled by Christ within our families. To encourage honest, ayan, makikita po natin sa Ephesians 4, verse 29. Let no corrupting talk about, and let not corrupting talk come out of your mouths, but only such as in good for building up, as it's the occasion that it may give grace to those who hear. Sa loob ng sambahayan, dapat iwasan mo. Ano ang corrupting word na nagagawa natin usually? Di ba? Ha? Hindi lang bad comments, nag-aaway. Pag nag-aaway na, murahan na yan. Corrupt talaga. Hindi para.
Di ba? Sa ayaw man natin sa gusto, pero nangyayari yan. Nagkakaroon, lumalabas yung mga nakatago sa alkansya. Pagdating na nag-aaway. At bumabalik. Tapos sasabihin pa, bakit? Galit ako eh. So yun, nakakasira. Kaya yung isa tuloy, nagtatampo. Di ba? Kabisadong kabisado natin yan sa mag-asawa, di ba? Pag inaasar mo yung partner mo, gustong-gusto ko pa nga noon eh. Nakikita ko si Pastora, kailangan umiyak muna bago ako tapos natawa ko. Dahil pag nakita ko nang umiyak, epektibo yung pang-aasar ko. Tapos ngayong pagtawa, susuyok-suyuin ko, epektibo pa rin ako manuyo. Ganon. So ngayon, makakatulong ba yan? Hindi. Dahil kung yung kasama mo ay pusong mamon, sabi ng sanlibutan, hindi mo, mahirapan ka nang ibalik siya. Lalo na dito, tingnan mo kahit sa loob ng iglesia, para tayo isang pamilya, pag napagsabihan mo yung isa, ang hirap ng batakin. Parang may pusong mamon din, parang pero ang hirap na kausapin. Pero kung magaling ka manuyo, maibabalik mo siya. At may regalo ang Panginoon dyan, doon sa nagbabalik sa mga taong na siya, na pariwara, na ibalik mo, may crown ka mula sa Panginoon. Kung gusto mong malaman yan, mag-pray ka mamaya, alamin mo sa Panginoon. Praise God. So makita natin na sabi ng 29, sa 30, and do not grieve. Ito ang problema. Hindi mo ngayon, mapapansin mo kung ikaw ay Kristiyano, ang laman ng puso mo ay parang mabigat. Kasi nga, nag-grieve ang Holy Spirit. Kumbaga nasusuppress siya. By whom, sabi niya, you were sealed for the day of redemption. So kung ikaw ay talagang Kristiyano na, may ebidensya na dyan ng Espiritu ng Diyos sa buhay mo, tapos ganun ang ginagawa mo, binabaliwala mo lang. Kumbaga, ang sinusunod mo ay ang sarili mong buhay, ang mangyayari dyan, ang Holy Spirit nahihirapan sa'yo. Nasasaktan, at kaya siya nasasaktan, mararamdaman mo na nasasaktan siya kasi ikaw ang nasasaktan. Di ba? Doon yung parang ang sama ng loob mo. Sama na parang may tumutusok sa puso mo. Kasi ando doon yung pagpapaalala sa atin ng Panginoon na mali yung ginagawa mo. Pero kung hindi ka tinatalaban yan, pero naman, di ba, yung may kalyos, yung nagkikita ka kahit ganunin mo, di na maramdaman yung daliri. Parang ganun tayo. So, it needs, sabi nga ni Paul, ng circumcision. Tinatanggal yan para makaramdam ulit. So, verse 30, lalo na ba ko? 31, let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from you, along with all malice. So, kailangan natin alisin lahat yan sa ating buhay. Yung mga masasamang nasa kalooban mo, tanggalin mo lahat yan. Bakit ka mo? Kung hindi mo tanggalin yan, yan ang magbibigay sa iyo ng problema. Subukan mo. Ganito, pag may nakain ka, nakakaiba, sabi natin laso, hanggat hindi naman yung laso na biglaan, dahil ikaw naman, no? Simple lang, yung mga inuunti-unti ka ba? Pag may nakain ka na ganyan, hanggat hindi natatanggal, lahat-lahat sa katawan mo yan, may mararamdaman ka lang. O, ibahin ko na lang dahil sabihin yung baka laso, sobra naman. Halimbawa may diabetes ka na lang. Sige. Pag may diabetes ka, hanggang tumataas yan, diabetes mo na yan, makikita ang epekto sa sarili mo. Bakit ka mo? Siyang mangingibabaw sa'yo eh. Kaya ang makikita sa'yo, nahihilo ka. Kailangan mo uminom ng soft drinks. Ano pa? Pag mababa ka noon. Pag sobra naman ang taas, kailangan huwag ka maglagay ng matamis. So ngayon, ninonormalize mo ang kalagayan ni diabetics na naninirahan sa katawan mo. Parang ganun din yan sa kasalanan.
Pag ang kasalanan, nandiyan dyan, naninirahan sa'yo. Pag medyo tumataas, pagbawalan mo yung sarili mo. Pag medyo bumababa naman, hindi pwede. Kaya nga tanggalin mo na lang talaga yan dahil pasaway. So, doon natin makikita na, balik ako sa number 2, by raising each family member to be like Christ, kailangan, ano yun? We need to demonstrate love, acceptance, and forgiveness towards one another within our families. Pinalikan ko yun. Tapos sabi, we need to encourage honest, respectful communication, building trust and understanding as modeled by Christ within our families. So ito ang concentration. Tapos nabasa kanina, Ephesians 4:29 to 30, and letter C, we need to give thanks in all circumstances within our families. So lagi tayo magpasalamat. Pag yung nabanggit ko kanina sa point natin na raising each family member to be like Christ, dapat nandun practice. Salamat Lord. Napagtagumpayan namin. So anong kailangan doon? Lagi kayong magkakasama, practice love one another, tamang communication sa isa't isa. Ay paano na pag pamilya na hindi kayo nag-uusap-usap? Kaya nga doon sa COVID-19, marami nagpasalamat doon. Bakit? Yung hindi nagkikita-kita na mga anak at mga tatay, nanay, nung nagka-COVID, panay lockdown, sila lang na nagtitinginan. Pero kung alam nyo ang reason doon, dapat na-exercise natin ito. Building our relationship, ayun. Na para talaga matawag tayo na we are Christian family. Ang mga Muslim, identified na sila. Kasi ang pamilya nila, magagaling sila sa Quran. Tayo, magagaling ba sa Bible? Dapat ang Christian home, magagaling din sa Biblia. Lalo na, ang church natin ay divine word pa. Word. At saka divine mula sa langit. Pero mukhang... So, point number 3 natin, by modeling a Christ-like values for each family member. So, makikita po natin na dapat each family member ay ang model natin sa buhay natin ay si Kristo. Payag ba kayo? Ang iniidolo natin ay si Kristo, huwag si pastor. Si mamaya nakita mo si pastor, nagagalit wala, isod ka na. Pero nagagalit sa tama nga lang naman. At pinipilit ka lang na maging matuwid. Pero kung nagagalit man, pinipilit ka naman maging matuwid, ayaw mo, ay Panginoon, ikaw na mag-connecta nito kasi ayaw sumunod So, by modeling a Christ-like values for each family member, so sa pamamagitan ng pagpapakita ng Kristiyanong pag-uugali sa bawat miyembro sa pamilya. Ginagawa po ba natin yon? Galit ako dun kay ate. Hindi man lang ako binilihan. So, kung hindi natin ipapractice yun, kung nakakalimutan ng isa, dapat pinapaalala ng isa. Sabi ko nga kanina doon, di ba, communication, practice communication doon sa una kong point. So dito, kailangan yung aral ay matutunan natin. Yung aral na nagmumula kay Kristo. Sa point A, we need to teach a model biblical values within our families. Ano yon? Proverbs 22 verse 6. Train up a child in the way he should go. Even when he is old, he will not depart from it. So maliit pa lang, turuan na ng salita ng Panginoon. Kung lahat tayo ay nagsisikap sa loob ng bahay upang matuto sa salita ng Panginoon, wala kang sakit ng ulo na magulang, hindi ka nag-alala, kasi alam ng anak mo, alam ng mga anak natin, na sila ay matuwid sa kanilang pamumuhay.
hindi mo na pagsasabihan. Minsan pag ikaw ang nakakalimot, ikaw pa ang papalalahanan. Ay kung walang ganito, magulo ang buhay. Kaya tingnan mo, Christian nations, pero ang gugulo. Sa Kongreso pa lang at Senado, ang gugulo na eh. Leader pa yung mga yun. Ngayon, sino lang ang makakapagbigay nito na maalis ang kaguluhan at nagbibigay ng kapayapaan, nagbibigay ng kagalakan sa puso, nagbibigay ng kaayusan sa buhay? Walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Huwag mong dalhin ang aral ni Kristo sa iyo. Tingnan mo lang kung ano mangyayari sa iyo. So kaya natin, dito bilang mga Kristiyano, umpisahan natin sa ating tahanan. Kasi napakaganda ng ating topic na the Christian home. And how do we build a Christ-centered home? Yun, doon. Mag-umpisa tayo kanina sa una, 2, and 3. At nandito na ako sa point B, under 3, demonstrate servant leadership within our families. So anong sabi dyan? Verse 26, it shall not be so among you, but whoever would be great among you must be your servant. So, kaya hindi mananalo si ate dito. Kasi hindi, ako ang tatay dito eh. Ako ang ate dito. Kailangan hindi mo ko pwedeng utusan, ikaw ang utusan ko. Ay kaso sabi dito, ikaw ang susunod. Utos mo, sunod mo. Pwede ba yun? Di ba? Totoo naman yun ang tinuturo ng Panginoong Jesus. Bakit? Nung nag-pray siya, sabi niya doon sa yung compassion, yung last topic natin, nakita niya yung mga tao na habag siya. At ano ang sabi doon? Katulad sila ng mga tupa na walang pastol. At ang kasunod doon, ang dami ng anihin. Pero walang manggagawa. Manalangin ng manggagawa para mag-ani. Ay yung nanalangin, sa sunod na chapter noon, sila rin ang pumunta. So kaya yung mga nananalangin every Friday, maganda yun. Kayo ang pupunta. Pag hindi kayo sumunod, hindi naman hindi ako pwede niyong sisihin yan. Doon ka mananagot sa Panginoon. Pasahan lang Pero talaga, obligasyon natin sa Panginoon yan. Kung gusto mo maging mapayapang buhay mo, bakit ikaw ang gumagawa? Napapractice mo yung pangako ng Diyos. Yung sinasabi ng Diyos sa buhay mo. Din pagbalik sa'yo, blessings yan. Ayaw ba pagpalain? Hindi, huwag kang gumawa. Pero kung gusto mong pagpalain, hindi, gumawa ka. Ganun lang naman yun eh. Ngayon, gusto mo puro blessing, wala kang gawa. O sige nga, mayroon pang ganun. Hindi pwede. Kahit na nga, alang-alang sa isang company, sweldo ka ba ng sweldo, hindi ka pumapasok? Hindi rin. Hindi rin pwede yun. Maghanap ka dito sa Pilipinas siguro ng ganong kabait na empleyado, employer, na hindi ka pumasok ng isang buwan. Aba! Buwang sahod. Yan, nangyari sa akin yan. Nung nag-COVID ako, pero masakit ang kapalit, COVID ka eh. Hindi ka mamatay, sumasahod ako noon. Monthly. For almost 6 months, tumatanggap ako ng sweldo. Sa pamamagitan ng insurance ko doon, insurance ng company, plus yung sa company. Kung ano sinusweldo ko, na nagtatrabaho ako, siya rin yung sweldo ko, nung nakaratay ako, kahit na hindi ko na alam yon, halos mamamatay na ako, sumusweldo pa rin ako. Ang ganda, di ba? Pero ang kalagayan mo maganda ba? Gusto ba yung ganyan? O sige, gawin nyo rin. Yung puro panaginip, nandun ka na sa, nakikipaglabang ka sa mga demonyito at saka mga So, yun, gawin nyo yun. Magsusweldo rin kayo ng, pagpapalain din kayo. Pero, dito, habang alam natin, kumpleto ang ating kaisipan sa Panginoon, dapat gawin natin yan. We need to demonstrate servant leadership within our families. Matthew chapter 20, it shall not be, so andyan ang pagkasa sa verse 27, and whoever would be first among you must be your slave. Tapos, sa huli, ano sabi? That even as the Son of Man came not to be served,
but to serve and to give His life as a ransom for many. So, yun ang kaya nga dapat iniidolo natin si Kristo kasi yan ang mga ginagawa ni Kristo. So, kaya mo bang sumunod sa ganyan? Then praise God. Christ-like ka nga. Kung bang idolo mo nga si Kristo kasi nagagawa mo yung mga yan. Lalo na sa loob ng pamilya kahit walang nakakakita sa iyo sa labas. Kasi pag naipapractice natin ito within the family, kahit hindi mo pa sabihin na Kristiyano ka, paglabas mo, ang behavior mo doon na pinapractice sa loob ng tahanan, may makakakita dyan mga kapatid. At maobserbahan ka, tingin ko, born again ito. Bakit? Kakaiba eh. Ha? Di pala utos. Pag utos niya, mag-uutos ako munang gagawa. Parang gano'n. Kumbaga, hindi mo na ipakilala pa yung sarili mo. Makikita yan sa mga ginagawa mo. Sa kumpanya man, sa komunidad man, sa lahat ng aspeto na pinupuntahan mo, ma-identify ka as Christian. Sarap, ano? Kaya kung mayroong promotion sa company, ang unang pinopromote, yung yung masipag. Yung sumusunod sa rules and regulations at linalagpasan pa niya yun. Kaya yung mga nasa kumpanya, nagtatrabaho kahit walang nakakakita, ginagawa niya yung trabaho niya, pagdating ng amo, tapos na ba? Ay, kanina ba, sir? Inaantay nga kita. Ba, ikaw pa ngayon nag-aantay sa kanya. Pero kung pagdating ni amo, asa na yung pinagawa ko sa'yo? Ay, sir, sira ang printer ko at kung ano-anong mga dahilan mo para yung pala, hindi mo naman talaga ginawa. Kaya pagdating ng dagdagan ng sweldo, increase, gusto mo magka-increase. Meron naman increase, sama ng loob. Kasi hindi ka dinagdagan. Pero, yung takot na takot sa Panginoon na makita siya na hindi nagtatrabaho, ginagawa niya ngayon. Sabi niya, do it for the glory of God. Nung ginawa niya yon, yung pala may lihim na CCTV doon. Yung kanyang mga kasama, kwentuhan, umaalis. Si kahit na walang kausap, trabaho pa rin ang trabaho. Pagdating ng increase ng sweldo, sino magagalit? Yung mga kasama. Ang tagal mo na dito eh. Ikaw ka bago-bago mo, ikaw pa nadagdagan. Kasi nga, sumusunod ka ng tama. So balik tayo dito sa pagiging Kristiyano. Wala mang nakakakita, practice at home. Pagdating sa labas, may epekto yan. Okay ba sa atin? Mukhang ayaw na mag-practice sa loob ng bahay. So sabi dito, we need to demonstrate servant leadership within our families. So point C, we need to model forgiveness, mercy, and grace within our families. So makita po natin, Matthew 6:14-15, for if you forgive others their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. So dito, practice, patawaran. Pag hindi mo ginagawa yan, kahit na ang Ama sa langit, di rin mangyayari sa'yo. Hindi rin gagawin sa'yo. Naalala nyo ba ang mga verse ng Bible? Bago ka magpuri sa Panginoon, kung sino yung hindi mo kasundo, puntahan mo muna, ayusin mo muna, isettle mo muna lahat yan. Then, after na nasettle, punta ka sa Panginoon, doon pa lang accepted ang iyong offer sa Kanya. Kaya kung nagtataka tayo na minsan, hindi nasasagot ang ating mga panalangin, ano kaya dapat ang right question ganito? Ano kaya ang nagawa ko?
na hindi karapat-dapat sa Panginoon. Bakit hanggang ngayon? At ba't nangyayari ito sa akin? Examine yourself. Tingnan mo, ano ba yan? Ano ba yan? Connection na yan. Kaya siguro, hindi binibigay sa akin ng Panginoon. Nakikita ng Panginoon na sumasamba pa rin ako dun sa kabila sa kabilang sinasamba. So sabi ng di ba, ako lang ang Diyos na dapat mong sambahin. Dapat ako lang. I am a jealous God. Ikaw bang tatay? Ikaw bang nanay? Pag may minamahal ba ang tatay mo na iba? Natutuwa? Bibigyan ka kaya? Hindi. Kaya kung sabi dito, mag-forgive ka muna at ipo-forgive ka. So, iisa lang kasi ang Diyos natin, wala nang ibang Diyos na sinasamba. Meron pa ba kayong nakatago? May maliit ba? May malaki? Ano ba? May mga nakataling maitim dito, na may langis, nakatali sa nylon, o may kwentas na medalyon. Pag mayroon pa tayo, naahad lang ang dalaga. O mayroon pa ba tayong paniniwala doon sa mga nakaraan na dala-dala noon? Wala ka na nga nung mga sabit-sabit mo, kaso yung isip mo nakatali pa rin doon. Di ba nag-work pa rin sa'yo? Para ito example lang, medyo labas muna ko dito. Halimbawa, nung ikaw ay bata pa, ikaw ay nagbinata na, nagkaroon ka ng girlfriend, mayroon kayong team song. Naku, may team song pa. Praise God. My way. Kaya ang daming namatay dyan. Tapos ngayon, nagkahiwalay kayo. Iba na naging asawa mo, hindi na siya. Pero talagang sweet na sweet kayo ng mga panahon. Ito na. Seryoso ka na sa asawa mo ngayon. Kaso pag pinapatugtog si My Way, ang naalala mo, yung isa. Matutuwa ba ngayon si Mrs. o si Mr.? Hindi, pambihira ka. Sino yung nababanggit mo? Tuloy pagtulog mo na naginip ka, binabanggit mo yung pangalan. O ano ngayon? Kasi nga, may communication ka pa doon. So anong kailangan? Putol. Alis. Para yung Diyos na nakakakita sa atin na hindi tayo makawala sa harapan niya. Di ba kahit na nga buhok alam niya So, ang damdamin natin, alam niya. Ang isip, puso, lahat, alam ng Panginoon. So, anong gagawin mo? Makakatago ka ba dyan? Hindi ka pwede magtago sa ilalim ng lamesa. Kita ka pa rin niya. So, anong kailangan? Maging totoo ka sa Kanya. Magsisi. Papapatawaran. Ayan, for if you forgive others their trespasses, your Heavenly Father will also forgive you. So yun. Kaya kailangan natin na sa loob ng ating sambahayan ay ma-practice ang mga ito. Magkaroon ng kapatawaran. Ayaw ko magbigay ng example, pero minsan natutuwa ako doon sa mga magkakapatid, pamilya na magkakasama sila, pero nagkakasundo. Kasi marunong ng ganito. Nagkakapatawaran sila. Kaya ngayon, ang kanilang gawa, pag pinagsama-sama, pinagpapala ng Diyos. Yun lang naman talaga Pero kung minsan, ayaw mo sa kapatid mo din na uungusan ka, yung kapatid ko nakabili na, kailangan makabili rin ako. Anong bibili? Cellphone. Kailangan makabili rin ako. Paungusan ba kayo? Imbis na magtutulungan, hindi yung puro naman lamang yung isa. Dapat parehas lang. Mas mahirap nga ang ginagawa ko. Halimbawa lang, bakit di mo ako bigyan ng mas malaking sweldo? Buti na lang wala akong kumpanya. Kung may kumpanya ako, mas malaki ang sweldo nyo kaysa akin. Kasi ako lang naman ang nag-uutos Kung sumweldo, halimbawa ko, ako ang bisor ninyo, sumweldo ako ng mga 20K, sasabihin ko sa management, kailangan 30K bawat isang sweldo ng mga yan. Payag ba kayo? Mukhang ayaw, di organize.
Akin na lang yung 30. Sa inyo na lang yung 20. Siguro may papayag yun. Di ba ganoon? Mas gusto mo. Kasi kung nakikita mo na siya ay nagtatrabaho talaga ng gusto, dapat bigyan mo siya ng tamang sahod doon sa kanyang ginagawa. Kaya ang sa atin dito, binibiyayaan ng Diyos yung mga sumusunod ng tapat sa Kanya. Hindi mo kasi tumadaya eh. Hindi mo pwedeng dayain, ay teka, gagawa lang ako pag oras ng ng gusto mo. Pero, sa lahat ng pagkakataon, hindi mo nagagawa siya. Ay ang Panginoon, ang basihan dyan, lahat na pagkakataon. Nasa church ka, wala ka sa church, natutulog ka o lahat, dapat clear ka sa Panginoon at ginagawa mo ang tama. At doon ngayon bumababa ang pagpapala. So number 4 natin, point number 4. Okay? By creating a spiritually nourished environment within the family. Nourishing environment. Dino-nourish, inaalagaan, inaasikaso, para kumanda, maging maayos ang sambahayan. O, di ba? Sino ang responsible person dito? Ayun, within the family. Nagpapaalalahanan. Kasi kung walang paalalahanan, alam ko naman sa ngayon, busy na tayo sa trabaho. Dati ang kabisihan ng mga tao noon, puro lang sa trabaho. Dumating ako ng Manila, 1976. 77, ang iniisip ko lang noon, magtrabaho. Huwag niyong isipin, sobrang ng tanda ni Pastor, 76 yun. Hindi, ang edad ko noon, 16 lang. Pero nagtatrabaho na ako dito. Yung DMCI na yan, maliit pa lang yan. Kasama ko sa construction yan. Maliit pa lang, pero tingnan mo, ang laki na nila ngayon. Yung Pure Foods, nakapasok ako dyan sa Marikina. Puro hard labor ang aking ginagawa yan. Kaya ang trabaho mo, ang iniisip mo, trabaho, nahirapan ka kasi kayod tudo sa oras ng trabaho. Trabaho ka tudo yan. Makakapagpahinga ka lang pag uwi mo. Kaya kung ang trabaho mo ay physical talaga, pero mo maghukay ka ng butas na, wala pa yung mga bakho noon. Puro manumano talaga yan. Mayroon man siguro bihira. Kaya pag uwi mo ng bahay, sa kapaguran mo, paghiga mo ng ganyan, kahit hindi ka pa nakakakain, tulog ka na. Gising mo, umaga na. Lalo na yan sa Pure Food, saan bibigat ng binubuhat puno ng karne. Kilo-kilo, yung nilalagay sa meat box. Pag uwi ko sa bahay, paghiga ko, tulog na ako. Buti na lang, pagdating naman doon sa Pure Food, ang ginagawa ko, pag may karne yan, mayroon yung binabas na mantika sa rendering department. Tatali ako ng isang tinitiri ng baboy, ihuhulog ko doon. Mamayang tanghali sa ulam, pag bata ko ng ganyan, parang lechon. Sarap. Parang. Pero ang point ko dito, noon lang tayo nabibisi. Ngayon yung mga tao, mas super busy pa. Alam niyo kung bakit? Cellphone, gadget. Ayun, sinagot nyo. Alam niyo pala yung pinagkakabisihan nyo. Busy na kayo lagi sa cellphone nyo. At hindi na kayo busy sa trabaho nyo. Baliktad. Diba? Doon na tayo nakatutok. Kaya ngayon, hindi natin nagagawa yung spiritually nourishing environment within the family. Kasi, kanya-kanyang tinginan sa dulo, doon nakaharap yung isa, nakaharap dito ang isa. Paano kayo magkakasundo nun? Diba? Kaya ngayon yung kahit na yung party nung araw, pag-party sa high school, nakakapag-usap talaga kayo ng medyo minamatyak-matyagan mo dyan. Paligid, kami nila pastora nung pagtingin ko, ayan na. Titingin mo, nakakausap mo. Abang ngayon, ibang klase ang party ngayon. Pagpasok doon, tahimik. Dati, maingay, di ba? Kasi nagkukwentuhan. Ngayon, iba na, tahimik sila lahat. Doon pala nag-uusap sa cellphone. Gaganyan na doon ang isa, doon sa dulo dito,
pero nag-uusap na pala yung dalawa. So ano ang kaibahan? Hindi ka na pa-practice magsalita, makikibagay, kasi wala ng physical interaction ba? Kaya tuloy, napasagot ka sa cellphone, pagsama nyo, bangay ang tudo, kasi hindi mo nga alam eh. Para natuloy sa Middle East eh. Sabi sa akin nung tinitrain ko doon sa Oman noon, sabi na, Josh, dapat ko bang makita yung aking magiging asawa? Mag-aasawa na kasi ako. Sabi nung Umani, sabi ko dapat makita mo. Siya lagang kasama ko. Ano kayang ireregalo ko? Sabi ko, halika, sama ka. Punta ngayon ako doon sa Christian Dior ba yun? Ang mga Pilipino, mga kakilala ko siya ng doon. Doon ako bumibili ng pabango, pinapadala ko dito. Sabi ko doon sa Pinay, bigyan mo nga itong magandang may regalo sa kanyang girlfriend. Naku, kumuha yung, siyempre, sales ka, pipiliin mo yung mahal. Di ba ganun mga salesman? Para kumita. Pinili niya, may mga paganyan-ganyan pa, pampintura ba? At saka yung, pampintura, di ba? Matatawa kayo, di ba? Ganun yun. Kaya pag yung mga babae, gumaganda yan na pag bagong pintura. Ganun. Kaya tuwang-tuwa yung ano eh. Pero pag nagka, ano na, pagkisingan sa umaga, ha? Bakit ganun? Tawa-tawa si Carlo. So, ngayon, nagkuha siya ng pagregalo ba? Tapos, ako pa rin, drive ako. Kasi sabi ko sa ambang bahay nila. So, hinatid namin yun. So, yung kanyang asawa, nakita niya, nakausap niya bago sila ikasal. Pero yung iba, hindi nakikita. Kahapon lang, yung ano yun ni Sister Lorraine. Yung kausap ko siya, sinabi na niya sa akin lahat ang lihim niya tungkol sa buhay niya. Saglit lang yun na minuto. Nasabi niya sa akin, bakit siya umayaw? Kasi nga, ipinapakasal siya sa hindi niya nakikita. Kung maliit pa, parang Hindu belief, nakakapanganak mo lang, nanganak din itong isa, wala pa kayong kamalay-malay, yun ang magsasamang dalawa. Sabi nga kaya hindi ko, sabi niya kaya ako, iniwasan niya yung gano'n. So gano'n ang practice ng Muslim doon. Magugulat ka na lang, magpapakasal ka, hindi mo kilala. Halimbawa, bigyan ko na kayo ng tip, malay nyo, makapunta kayo ng Middle East. Pag nakakita ka na bahay na medyo may mga bulaklak na yan, ibig sabihin sa family nila, mayroon gusto mag-asawa. Minsan naman pinapaskil. Kaya kung malakas ang loob mo, kung lalaki ka, puntahan mo ka agad yun. Pero kung, kaya lang, magkagastos ka ng malaki. Pero itong tip, kung gusto nyo na walang gastos, doon kayo pumunta sa India. Oh, makakapag-asawa kayo agad doon. Kasi ang lalaki doon na nililigawan ng babae, nagduduri pa yung babae doon. Kaya sabi ko, sayang, dapat doon ako nakapunta noon. Kasi na, may mga kasama ko, minsan kinakantsawan ko nga yung mga Indian kasama ko. Pero praise God. Kaya dito sa atin, para yung family maging maayos, ay spiritually nourishing environment within the family. So ano yun? Spiritual na mga bagay na hinuhubog natin sa spiritual na bagay ang bawat isa sa ating pamilya. Ano yun? Anong spiritual na bagay? Walang iba kundi itong Word of God. Sabi dito sa Acts chapter 2, 42 to 47, we need to establish a regular family devotion time within our families. So yun ang part ng nourishment natin, devotion time. Ay buti nga nun sa probinsya, sabi pa sa inyo, yung mga nanay noon, mga 1970s. Ha? Ano ang Angelus? Oh, yung Angelus daw, di ko alam yun. Basta, alam ko, yung pagdating ng hapon, yung mga relihiyoso na tinatawag, ay talaga pagdating ng alas 6 niyan, mananalangin na yan.
Kaya kung wala ka pa sa bahay ng alas 6, humanda ka na, lagyan mo na ng karton yung puwet mo. Kasi siguradong lalatihin ka ng tatay mo. Pag marinig mo na yung naku, karipas ng bawat isa niyan. Pag nakita ng dumidilim-dilim, walang relo doon, walang alarm clock, walang cellphone. Pagdating alam ng bata, kung yan ay alas 6 na, mag-aalas 6 na, mabilis, sensitibo talaga. Dumilim-dilim lang ng konti, uwi na ng bahay yan. Ay ngayon, kahit na sumunsod ka na, lumabas na sa tainga mo yung kasusunsod mo. Asa na kayo? Grabe, no? Kaya basic pa lang yan, hindi na nagagawa. Paano pa ngayon ang susunod na mangyayari? So balik, devotion time. Kailangan nandito kayo. Pag naalala ng bata, ay, may devotion kami 6. Yayahin ka. Punta tayo makdo. Ay, hindi na kasi uuwi na ako ng bahay. Ngayon, walang pakialam. Kahit na bukas na kami umuwi, sige. Di ba ganon? Ganon naman ng mga kabataan. Huwag kayong magagalit, pero totoo yun. Pero, bakit hindi sila nagkakaganyan? Hindi natin naririndahan. Nung maliit pa ba, kaya ka ba niyang awayin? Hindi pa naman na. Eh di nung i-train, yung kanina binanggit ko sa Proverbs 22:6. Dapat maliit pa lang, medyo pinipitik-pitik mo na yan ng konti. Hanggang lumaki siya, hanggang sa maging masunurin sa'yo. Pero kung hindi, kaya nga, train up a child, sabi doon, in the way he should go. Kasi kung hindi mo yan tuturuan, sasakit ang mga ulo nyo. Sa bagay, ulo nyo naman yung sasakit, hindi ako eh. Kayo naman ang may stress eh. Ito, paalala ko lang. Kayo naman ang minsan wala kang tulog, ang sama ng loob mo, galit na galit ka, pero yung sinasama ng loob mo, yung tao na inaantay mo, nagsasaya pala. Siya masaya, ikaw masama ang loob mo. So talo ka. Kaya dapat maliit, gantihan mo na. Gantihan pa na ito kasi pag malaki nito baka paluhurin na ako nito eh. Bakit ka napapaluhod? Wala kang magawa eh. Kasi kung nandiyan sa iyong authority pa rin, hindi niya pwedeng gawin yan. Bakit ka mo? Kailangan nandito ka. Ano yan? For guidance and protection. Ano yan? Ayaw mong mapahamak siya. Ang isip ng bata, gusto niya yung sa kanya lang, hindi nag-iisip yan. Kung ano ang ikakasama sa darating na panahon, wala sa kanila yun. Kasi hindi nila natutunan yung salita ng Panginoon. Pero kung alam mo yan, kung alam ng bata, hindi nila gagawin yun. Akala nila tama pa rin yung kanilang ginagawa. Kasi nga naman, anong sabi ng dito sa sikilan? Sa mata ng bata, yung ginagawa mong mali ay nagiging tama. So sige lang, gawin mo yung mali hanggang mali pa yung bata. Tama yun sa kanila. Pag lumaki, bakit ikaw nga rin eh? Gaganunin ka na ng bata, ng anak mo. Bakit? Kasi, hindi mo na kayang ang kawayan hanggat maliit pa, unti-untiin mo nang pasunurin sa direksyon ng kawayan na yan. Kasi kung malaki na siya ng direksyon sa kamong pasunurin, mababalik lang yan. Matigas na. Susuwagin ka na yan. Buti pa umalis na sa bahay na ito. Malakas ang loob. May mga barkada eh. May napupuntang pagdating na napahamak. Ay! Balik. So yun po. Sabi dito, basahin ko 42. And they devoted themselves to the apostles, teaching and the fellowship, to the breaking of the bread and the prayers. An oath came upon every soul, and many wonders and signs were being done through the apostles. So kung mapapansin natin yan, sa 44, pakitas mo. And all who believed were together and had all things in common. Tingnan mo. Kung baga kanina, sabi ko doon, many wonders and signs. Imposible, may mga
kahit matigas ang ulo, nagiging okay yan kasi walang imposible talaga. Pagdating dito, kung sino ang naniniwala, sabi niya, nagkakapare-pareho sila. So kung ano ang tatay, anong galing ng tatay, nanay, ganun din ang mga anak. Bakit? Minsan, narinig ko yan, ay, ko ba? Kung saan ka nagmana? Di ko alam kung sino ang tatay mo. Tuloy, narinig ng asawa, teka, pinagsususpitsa na ata ko nito. Kasi di ba mga kasabihan natin, sino bang tatay mo? Pero ang nangyayari, minsan nagdududa ka tuloy. Ang point dyan, kung laging ginagawa, ito naman, hindi naman sila iisang pamilya. Kaya lang, ang ating, kinuha ko lang yung passage na yan, gawa na applicable sa sambayan. Kasi marami rin tayo sa loob ng pamilya na pag in-exercise natin ito, nagkakapareha sila, nagkakasundo-sundo ang bawat isa. Submit to one another in accordance to the will of God. So yun yung po ang napakahalaga na nagpapaalalahanan ang bawat isa. And 46, and day by day attending the temple together and breaking bread in their homes, they received their food with glad and generous hearts. So anong sabi yan? Attending, day by day. Araw-araw, makita natin na nagsasama-sama sila. Ay minsan, paano yan? Pag binilang mo na yung, halimbawa ko, may 10 anak. Bakit 5 lang ang nandito? Asan ang 5? Mawawala ata eh. Paano kung may apply yan? Ay araw-araw yan. So kung araw-araw, maliban lang, katulad ni Jemo nasa abroad, iba na yun. Pero kung nandito lang, dapat, day by day, nagsisettle ka. Alam mo nung maliit pa ako, yung tatay ko na kinuha na nagpastol ng mga baka, doon ko nakita na yung mga baka talaga wild nung tinake over namin. Mga nasa 6 na siguro ang edad ko. Kumuha kami ng yung mga tawag yung cowboy na hinuhuli isa't isa. Tapos, inipon namin sa isang koral. At ang turo ng mga pamahiin nung araw, magsunog ka ng lumang damit at saka yung mga dominant nila mismo, lagi mong pausukan sa loob ng kwadra. At makikita mo, aamo sila. Nakita ko nga talaga, umaamo, tapos lagyan mo ng palanggana na may asin, tapos gaganon-ganon mo. Dumidila-dila na sila ng bandang huli. Kaya nung pinakawala namin yun, malayo, ilang nasa 200 hectares yan eh. Lalayo sila, lumalabas pa naman. Pero makikita mo, pagdating ng hapon, andiyan na sila sa malapit. Pero matagal namin ginawa yung pagsusunog, naaamoy nila, tapos yung asin doon sa gitna ng So, ngayon, ritual yun sa kanila. Paniniwala yun noon na may epekto, may resulta. Kasi kaya nakikita ko yun, yung pausok worship. Parang ganon. Ay kung dito, gawin mo yung mga simaron nating anak, yung mga wine. Kailangan hulihin. Hahanap tayo ng panghuli. Nagrenta kami doon ng magaling siya eh. Merong tapos gaganunin. Tapos bibitawan, may tali na kahoy. Hindi na makatakbong baka kasi may susunod na. Huli na siya. So ngayon, kung sa atin, may mga anak tayo na gano'n, mang-hire tayo ng tagahuli. Pag nahuli na ngayon, ilalagay natin, uwi kayo ng bahay. Yan. Sige, manalangin tayo lagi. Ano ba? Mag-aral ng salita ng Panginoon. Sa loob ng 1 taon yan, pag pinakawalan mo yan, medyo magbabago. At tingin ko nga, magbabago na ng tuluyan. Kasi, kung ikumpara mo ang buhay sa Panginoon at wala sa Panginoon, napakalayo. Pag wala ka sa Panginoon, kahit kumpleto ka ng kakailanganin mo, hindi ka pa rin mapayapa. Wala ka pa rin kasiyahan, wala kang kagalakan. Pero pag nasa Panginoon ka, simpleng buhay ka mayroon. At simpleng pang-araw-araw mo na kinikita. Ang kapayapaan, kagalakan sa iyo,
yun ang nag-uumapaw. Yun ang maraming kayamanan. Ang hirap ka mo, tingnan mo yung mga mayayaman. Magsabi na kayo ng mayayaman kung may kapayapaan yan. Ay, yung mga nasa pwesto na lang na mayayaman na daw sila, bakit hindi pa mapakali? Kuha pa ng kuha para... Ayaw ko kung saan nila ilalagay yung mga yun. Pag namatay sila, hindi naman madadala yan. Dala ba yun? Hindi. Pag sobra ng kayamanan mo, kailangan natin yan. Hindi ko naman sinasabi, huwag kang pakayaman. Gusto ko nga, yumaman ka pa eh. Gusto mo, ang prayer ko sa'yo yumaman ka ng gusto. Para pag yumaman ka na ng gusto, siyempre hindi mo ako makakalimutan. Ganun lang yun, di ba? Ngayon, pag yumaman ka, gusto naman ng Diyos na yumaman tayo. Kaso ang sabi ng Diyos, magsipag ka para yumaman ka. Gusto mo yumaman, ayaw mo naman kumilos. Hindi ka talaga yayaman dyan. Kahit anong gawin mo, sasabihin mo, bakit ako pinabayaan ng Panginoon? Hindi po. Bakit mo pinabayaan ang iyong sarili? Pagdating sa spiritual, bakit ka nagganon sa mga magsip? Bakit mo kasi pinabayaan ang iyong sarili? Anong sabi dito? Kailangan, ando doon, and day by day, attending the temple together and breaking bread in their homes, they received their food with glad and generous hearts. 47, praising God and having favor with all the people, and the Lord added to their day by day those who were being saved. Napakaganda. Sa point B, we need to encourage spiritual growth and nurturing development within our families. Anong sabi ng Hebrews 10:24-25? And let us consider how to stir up one another. Pagpapalakasan. Stir up one another to love and good work. So makita mo dito, balik na naman ako dun sa love na sinabi ko kanina. Practicein. Kailangan isagawa. Kailangan patatakin, palakasin. Sabi sa verse 25, not neglecting to meet together. So, hindi pwedeng mawala ang isa't isa. So, ang family mo, laging, oy, asan ka na? Di mo ba naalala ngayon? Oras ng devotion natin. O kaya dito sa church. O. Di, doon muna sa inyo. Okay lang. Kasi pagdating dyan, pag sanay na kayo sa inyo, hindi ka na rin mawawala sa church. Ganun lang yun eh. Not neglecting to meet together as in the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. So, malapit na ang pagdating ng Panginoon. At kailangan ang bawat isa, sabi ko nga kanina, dahil ang ating tema ay Christian home, Christ-centered home, ito po ay gawin natin nang sa gayon ma-identify na talaga tayo ay mga Kristiyano. So mahirap gawin, pero tingin ko madali pag ang inuna natin, sabi ko nga kanina, prioritizing deeper relationship with God for each family member, at nakita dito kung baga sa pamamagitan ng pagbibigay prioridad sa mas malalim na ugnayan sa Diyos ng bawat miyembro ng pamilya, at ma-develop yan to cultivate a deeper relationship with God within our families, and to agree on goals and expectation centered on Christ within our family. So makita natin, cultivate yung deeper relationship lalo upang paigtingin. At kailangan ando dun yung pagkasundo-sundo. Sabi ko nga sa mag-asawa, bago na-create ang family, may agreement kayo sa Panginoon. Kaya dapat doon ang sentro. Tapos pangalawa, by raising each family member to be like Christ. So ang ginagaya natin sa bawat anak natin ay makasunod, umangking katulad sa Panginoon, hindi doon sa pagiging Diyos, kundi sa pamumuhay na katanggap-tanggap sa Ama.
to demonstrate love, acceptance, and forgiveness towards one another, to encourage honest, respectful communication, building trust and understanding as modeled by Christ within our families. Tapos, by modeling a Christ-like values for each family member, so nandoon yung to teach and model biblical values, to demonstrate servant leadership, to model forgiveness, mercy, and grace, at nandoon creating a spiritually nourishing environment within family, to establish a regular family devotion time, to encourage spiritual growth and nurturing development. So dito po tayo magtatapos. At kung mababasa natin yan, summary, how do we build a Christ-centered home? By prioritizing a deep relationship with God for each family member, by raising each family member to be like Christ, by modeling a Christian values for each family member, by creating a spiritually nourishing environment within the family. So kung ito po ay lahat gagawin natin, magbabago ang direksyon ng ating buhay. Kaya ba natin gawin yan? Yan ngayon ang assignment nyo. Gagawin niyo yan, prioritizing a deep relationship with God. Start to love God. Doon muna, kasi ang hirap magmahal dito sa kapwa eh. Doon muna sa Diyos. Pag nasanay ka na sa Diyos yan, ang impartation ng love ng God sa iyo, ay sasalin mo na rin doon sa iba. So napakaganda. Kaya po, ang assignment natin, gawin natin ito para sa mga darating na araw panahon, kayo rin ang magbe-benefit niyan. Kayo rin ang makikinabang diyan. Kung gusto niyo maging payapa, tahimik ang iyong sambahayan habang tayo nananatili sa mundong ibabaw, gawin po natin ito. Kasi yan ang gusto ng Panginoon para sa atin. Ayaw ng Panginoon na magkagulo-gulo tayo. Ayaw ng Panginoon na mapahamak ang bawat isa sa sambahayan natin. Ang gusto ng Diyos ay maging maayos ang lahat, may kapayapaan, may kagalakan sa buhay. Kaya nais ng Lord na gawin natin ang pinapagawa niya sa atin. At itong turo ngayong umaga, isang parte ito na makakatulong sa sambahayan natin. Kaya tayo kung tayo tumayo at tayo po'y manalangin. Salamat Panginoon sa ginawa mo sa aming daragdagan. Tunay, ikaw ang may kontrol ng lahat ng bagay. Ikaw ang may gawa ng aming mga buhay, kaya nalalaman mo ang ikabubuti ng buhay ng bawat isa. Salamat dahil hindi mo kami pinapabayaan. Itong mga aral na ipinagkaloob mo sa amin sa kasalukuyan. Salamat dahil binigyan mo kami ng paalaala na kung kami man ay may mga pagkukulang at hindi namin nagagampanan ang mga bagay na ito. Lord, forgive us at tulungan mo kami, ang bawat pamilya, na makasunod sa mga magagandang plano na ninanais mo sa aming mga buhay. Lord, sabi mo, hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami iiwan. At alam namin, Lord, na kapag tapat kaming sumusunod sa iyo at isinasakatuparan yung mga aral mo, naniniwala po kami na makakamtan namin lahat ang ninanais namin na ayaw namin sa kalooban mo. Kaya nakikita mo, Lord, ang mga pamilya na nanarito. Lord, let your mercy, your grace and mercy na may impart mo sa buhay ng bawat isa. Pagkalooban mo kami, Panginoon, ng kauhawan sa pagsasaliksik ng iyong mga salita. Pagkalooban mo kami ng discernment, O God. Yung maalala namin yung mga pangaral na nais mong gusto namin gawin, Panginoon. Na makaiwas kami sa kapahamakan. Salamat sa mga ito, Panginoon. At alam namin, O Diyos, na nakikita mo rin
ang aming mga pangangailangan sa physical, sa spiritual, sa financial. Lord, nakikita mo ito at naniniwala po kami na kaya mong ipagkaloob ito sa aming mga tahanan, sa aming mga buhay, sa bawat pamilya. Kaya Lord, continue to pour out your blessings sa bawat isa na narito ngayon. At patuloy namin inaangkin ang katagumpayan ng aming mga buhay sa araw-araw hanggang sa pagbabalik mo muli. Kaya Lord, salamat sa ginawa mo sa aming kalagitnaan. Inaangkin namin lahat ang katagumpayan nito at ibinabalik namin ang kapurihan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Sige po, upo po tayo.